Isang araw matapos matikita ng SUV na ito dahil sa pagdaan sa EDSA busway. Naglabas ng pahayag ang senador kung kanino naka-issue ang plakang 7 ng sasakyan. Sabi ni Senador Chis Escudero, hindi otorisado ang paggamit ng naturang protocol plate dahil driver ng isang kaanak niya ang nagmamaneho ng naturang SUV. Inabuso rin daw ang paggamit ng protocol plate dahil hindi kasama ang plakang 7 sa pwedeng gumamit ng bus lane. Inutusan na raw ni Escudero ang driver na harapin ang show cause order at sagutin ang mga reklamo. Ayon pa sa senador, hindi niya personal na ginagamit ang mga protocol license plate na naka-issue sa kanya. At ang mga protocol plate na sangkot sa insidente, isusuko na raw sa LTO. Humingi rin siya ng paumanhin sa publiko at sa kanyang mga katrabaho sa Senado. Unang-una, we appreciate po yung paglabas at pagbigay ng statement ng ating butihing senador, and the situation will be processed fairly and kung ano po yung dapat na proseso gagawin ng LTO and possible sanction, gagawin naman po natin yon. Isa pang sinisikap matunton ang driver ng SUV na may plakang 8 na tinakbuhan din ang mga otoridad nang masita sa EDSA busway kahapon. Yung sa number 8 na tumakbo, no? So ang LTO at the moment, chine-check nila through the conduction sticker kung sino talaga ang magmamayari nung sasakyan na yon. So it's being processed by our people and in LTO. Gaya ng mga senador na iniisyuhan ng protocol plate na 7, ang mga kongresistang iniisyuhan ng protocol plate na 8, hindi kasama sa mga otorisadong gumamit ng EDSA busway. Maliban na lang kung sila ang House Speaker o di kaya Senate President. Hindi pa malinaw kung kanino ang plakang 8 na nasita kahapon. Pero ayon sa Secretary General ng House of Representatives, wala pa silang ipinapamahagi na bagong official protocol plate. Hindi naman nila tiyak kung na-turn over na ang lahat ng mga lumang plaka, partikular ang mga kongresista na hindi na na-re-elect. Isa pang hinahanap ngayon ang babaeng driver ng SUV na ito sa bahagi ng carousel sa may EDSA Guadalupe. Yung driver's license niyo po, ma'am. Pamangkin ako ni Major General. So, wag mo akong aanihin. I'm military. I'm Filipino-American. I'm taking care of balikatan natin. Yes po. Tama na yan. Pero ma'am, bawal mo tayo sa bus lane, ma'am. Yes, ma'am. At the moment, wala pa tayong tukoy, wala pa tayong impormasyon, but soon po, machi-check yan ng ating mga kasamahan sa LTO. Ayon sa MMDA, 5,000 piso hanggang 30,000 piso ang multa para sa di otorisadong pagdaan sa EDSA busway. Depende kung pang ilang offense. May kalakip na itong suspensyon sa ikalawa at ikatlong offense at posibleng pagbawi naman ng lisensya sa ika-4 na offense. Kapag nagtangkang tumakas daw ang motorista, maaari itong patawan ng parusa na pang 3rd offense na. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.